Ito na, si Zoe ay para ng kinakatok ni Konsensya kasi para na siya nag-aarusinate dahil naririnig niya si Don Pepe na tinatawal siya. Ang masama nito, napapagbintangan niya tong si Ana din, ginagaya daw ang boses ni Don Pepe. At dahil walang alam itong si Ana din, eto, nasasyak sa nangyayari kay Zoe. Naalala ni Zoe ang itsura ni Don Pepe nang tumatawid at nakatingin sa kanya. Bagay na kinatakutan niya ng husto. At dahil wala ngang alam itong si Annalyn ang kanyang binabalingan ng kanyang kalukuhan. Pinipilit niyang si Annalyn ang gumagaya ng boses si Don Pepe at siya ay tinatawag. Nasabi ni Annalyn na baka ito ay nagpaparamdam kay Zoe dahil may nabasa siya sa literature na ang tao nasa ICU ay bagay na pinatigil nitong si Zoe ang sasabihin ni Annalyn. Ito ang koruptong ng konsensya ni Zoe kung meron na ba silang konsensya. Naiisip nitong si Doc Carlos ang nangyari kay Zoe at ang sinasabi ni Zoe at ang takot nito na makulong si Zoe. Sinabi ni Moira na kung meron siyang ginawa ba kay Don Pepe. Ang pagkakamali talaga kapag yan ay iyong itinuwid ng isa pang pagkakamali, ang lahat ay magsasama-sama lang kaya mas mabuti na magtapat ka na. Tinanong ni Lynette sa kanya kung ano ang napag-usapan nila ni Giselle. Sinabi niya na parang nagdududa sa kanya itong si Giselle. Nasabi nitong si Lynette na naaawa siya kay Ana din kasi napakabata pa. Noon ay hindi niya natulungan itong si Cromwell. Tapos yung kanyang tatay at ngayon naman ay si Don Pepe. At meron siyang kakayahang kumamot. Sinabi ni Lynette na magpapaiwan muna siya saglit dito sa Apex upang damayan sila Annalyn. At dahil nga hindi naman totoong mabait itong si Carlos, may tinatawagan na naman. Ito pala ang kanyang chucho na si Michael at binili niya dito si Lynette na bantayan. Kasi may iwan nga ito ng Apex at sinabi nitong sige, akong bahala. Nadinig ni Doc Dennis na may kausap si Michael sa telepono na sinasabing bahala na at yun ay itinanong niya kay Michael kung sino yung kausap niya. Itin si Zoe talaga kahit na sinong makaharap nito masama ugali nito kaya pati itong mga kaibigan ni Don Pepe pinagsungitan. Dumating na nga sa vigil itong dragon na si Moira pero take note, anong ginawa niya? Nakainom. At patuloy na umiinom ng agua de pataranta dahil siya ay nag-i-enjoy at nagsasaya. Nakita ni Lynette na nag-iisa itong si RJ at kinausap niya ito upang damayan. Tinanong niya ito kung anong iniisip niya at sinabi ni RJ na naiisip niya kanyang tatay. Kasi nga gusto niyang mabuhay pa ang kanyang ama upang makita nito kung paano siya mag-opera. At marami pa siyang gustong sabihin sa kanyang ama. Kinumport naman siya ni Lynette. At sinabi niyang huwag mag-alala at mabubuhay itong si Doc RJ. Wala naman silang kaalam-alam sa di kalayuan ay minagmamasad na chucho sa kanilang dalawa. Relax naman itong si Lynette na hinahawakan pa sa balikat itong si RJ upang i-comport. Hindi niya alam na mayroong nakachucho sa paligid. Naisip ni RJ si Carlos. At sinabi ni Lynette na ito ay napunta na ng East Ridge. Pero nagpaalam na rin siya upang pumasok sa loob. Nagtaka naman itong dalawang kabataang ito kung bakit itong si Moira ay maganda ang pakiharap sa kanila. Samantalang nung dati ay sinusungit-sungitan sila at sinasama ng ugali. Pero ngayon ay parang angel. Daladala niya pa yung agwa at pataranta niya. Napagdalaman ng mga ito na nakainip itong si Moira, dumating si Lynette at sinita siya. Binati siya ni Moira at sinabing hindi nga pala ito kabilang sa Tanyag family. Hinanap niya si Giselle upang makiramay daw at ito dumating si Giselle. At nang makita niya si Giselle ay niyahan niya ito at sinabing nakikiramay siya. Pilit namang inalis ni Giselle ang pagkakayakap sa kanya at nakitang nakainom nga ito. Nang matapos makipag-usap ang chuchong si Michael kay Boss Carlos, ito ay nilapitan ni Doc Dennis at hindi na siya nakatiis. Tinanong niya dito bakit niya inire-report
At bakit niya pinarikialaman tong si Lynette at si Carlos at inire-report pa ang ginagawa ni Lynette dito? Sinabi ba naman ng Michael na ito, oo pare, nakita ko siya dito sa ospital, nagyakap pa nga sila eh. Chismis, marites, tulit silang talaga, hindi naman sila nagyakap. Ito talaga itong si Michael, andun ako dito, mahal pa niya itong si Lynette eh. Kasi nga naman pag nagkagalit itong si RJ at saka si Doc Carlos, siyempre ihiwalayan ni Carlos si Lynette o di siya na naman ang panalo, o diba? Hindi pa yan nakaka-move on. Sabi ko sa inyo eh. Nakita ni Giselle ang agwa de Pataranta na itinatago nitong si Moira at dahil doon ay pinalabas siya nito. Ginuwadyahan pa niya palabas. Moira, good for you. Never thought sa bigid, madami pa ng pagkain dito. Ngayon ko lang nalaman. Nagbigay naman ng unang babala itong si Doc Dennis kay Lynette na sinabi niyang maaaring nakarating na kay Carlos ang pag-comport niya kay RJ. Kaya itong si Lynette ay medyo nag-aalala dahil alam niya ang ugali nitong si Carlos. Akala naman ng mga ito kung ano na ang sinasabi ni Doc Dennis kay Lynette dahil baka dumami pang sasabihin ni Doc Dennis, ang ginawa nitong si Michael ay inaya na. Pero bago siya umalis ay tumingin pa siya kay Lynette. Sa sinabi ni Doc Dennis, ayan, nag-iisip na naman si Lynette kasi alam niya nga itong ugali ni Carlos. Sa susunod, ayan na nga, babawalan na nitong si Carlos si Lynette na pumunta doon. Malalaman na kaya natin kung may ginawa nga ba itong si Carlos kay Don Pepe sa pamamagitan ni Moira. Come on, Moira, tanungin mo ng magaling niyang si Carlos.